Sa kanyang looks ay kapansin-pansin yung pagka-Italian looking nito at wala kang makikitang decals o sticker dito. Kakulay ng side mirror nito ang kulay ng mga bearings. May mga touch na chrome dito sa frame ng kanyang headlight at dito din sa gilid ng kanyang mga bearings all the way dito sa kanyang bandang likuran ay naka-chrome din. May pride of ownership ng FKM. Naka 3D emblem ito dito sa may unahan. At sa likuran din ay naka-emblem ang Lavi 150. Unique din yung kanyang grab bar kasi agaw pansin talaga ito pag tiningnan mo dito sa kanyang hulihan. Medyo kakaiba siya kumpara sa ibang grab bar. Wala ka na rin aalalahanin dito dahil kahit classic scooter ito ay medyo maibubuga din dahil 150cc na po ang motor na to. 4-stroke single overhead cam, single cylinder, less maintenance pa ito kasi naka-air cooled pa siya, naka-FI kaya medyo matipid na rin sa gas. Sa kanyang maximum power na 6.85 kW at 7,500 RPM na makikipagsabayan din to sa mga kilalang brand sa Pilipinas with a maximum torque naman na 10.5 Nm at 6,000 RPM. CVT automatic. At ang kanyang tank capacity ay mayroong 6.2 liters na kaya magkonsumo ng 35 to 45 kilometers per liter depende sa driving habit natin, sa road condition at sa bigat ng rider. Mapipil mo talaga yung pagka-classic scooter nito dahil naka-bulb type pa yung kanyang headlight. Pero nilagyan naman nila ng mga LED yung kanyang signal light at kanyang tail light. Sa additional features nito ay equipped na rin ito ng USB ready na charging port. Hindi ka na rin mag-worry kung sakaling umalis ka ng bahay nyo, nalobat yung cellphone mo dahil pwede ka dito mag-charge. May saktong laki lang din yung kanyang compartment dito sa may unahan, disusi ito. At meron na rin siyang hook, dagdag sa pagka-convenient ng motor na to. At dagdag pa sa pagka-unique ng motor na to dahil ang kanyang tangke ay located dito sa bandang ibaba. May susian din ito dito sa kanyang bandang footboard na agaw pansin naman na may mga rubber stripe ang kanyang footboard na nagsisilbing anti-slip para makapit ang ating mga paa kapag nakasampa tayo sa motor na to. Sa kanya namang panel, ayan, kombinasyon nito ng analog at digital. Sa kanyang seat height, nung sinubukan naman natin siyang upuan, sakto lang din sa height natin. May height tayo na 5'6" dahil ang kanyang seat height ay 81 cm at may ground clearance naman siya na 15.5 cm. Hindi ka na rin talaga mahihirapan lalo na kapag ka nag-park ka sa alanganing lugar or kapag ka nasa mga traffic situation ka dahil kayang-kaya nyo yung motor na to dahil may timbang siya na 108 kilograms. Sa sukat naman ng gulong dito sa kanyang unahan, may sukat na 110/70/12. Sa likuran naman ay 120/70/12. So medyo bulky na rin to ha. Sa kanya namang suspension dito sa unahan ay naka-telescopic fork. At dito sa likuran ay naka-hydraulic spring type. At sa kanya namang braking system dito sa unahan naka-disc brake with combi brake system. Ganon din sa likuran na naka-disc brake din with combi brake system. At may SRP naman ito na 86,900